Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag na subscriber ng mga friend. Marami ho tayong pag-uusapan ngayon mga boss. Pero unahin na ho natin tong abogado ni Digong. Hoffman says Duterte is being illegally detained. Update from The Hague, March 20. 20 hours ago ito. Pakinggan ho natin tong abogado na to, no? Sir, you were okay. Yes, You were saying, sir? good afternoon, Philippines. I hope to have some announcements today regarding the composition of the defence team. Obviously, everything that I do is subject to approval by Her Excellency, the Vice President. She has a very important role in this case. She herself is a lawyer. She fully understands the state of the game here in The Hague. And obviously, I'm consulting her on everything that I do. So, who will be forming the defense team? I'm afraid you're going to just have to wait and find out. But it's within the day. To announce it. Lots of suspense, but be patient. Okay. We said that she will not announce ang the head of the legal team, but not to preserve the privacy of the rest of the That team. might be the case, but whatever I do is always subject to the approval of my client. All right. But just to clarify, that it's within the day. We expect this within I the day. expect it by the end of the week that we'll have some names, yes. All right. But will there be Filipinos? I'm always working with Filipinos, and I anticipate that there will be Filipinos in due course as well. I'm here to constitute primarily the international side of the team, former President Duterte. So, are we tapping the services also of the Office of the Legal Counsel? No, there's no need for that. No need. So it's No, I mean, even if this was a legally aided case or a privately funded case, there's no need for the OPCD. I think that's the unit that you're referring to. That's right. They're a very important unit at this court, but they provide logistic assistance, administrative assistance, but they don't provide substantive assistance to any team at the court, whether it be legally aided or privately funded. Okay. Okay, so that will be limited to 3 counsels only, and then a case manager and investigator. That depends on what type of case and what type of funding we're using at the end of the day. Well, I can say that there are many, many supporters who I'm sure would gladly give out of their own pockets to ensure that the former president will return to the Philippines as soon as possible. The vice president was saying a while ago that they will do Mabigat mga friend. Papabalikin niya si Duterte rito as soon as possible. all means to be able to bring the president back to the Philippines after elections or prior to the elections. Why not? That's his country. What would be That the was where he was legal? born. Why should he not go back? So I mean, as far as I'm concerned, he's being illegally detained here, and he should go back to the Philippines as soon as possible. so that will be a route to be able to bring him back. You As far as I'm concerned, he is illegally detained here. Bigat itong abogado na to. will be filing petitions or appeals to bring him back to the Well, I Philippines think you're prior going to to the draw me conference. on the chronology on when I'm intending on introducing an application for interim release. Interim release is part of the course of this institution. In nearly every case, an application for interim release is submitted. I'll file it when I feel it appropriate. When you said that supporters are willing also to help out of their pockets, did people Tama na yan. Yun lang ho ang ano ko dyan. Maganda sa tenga ko na para sa kanya, si Digong ay illegally detained dyan. No? Kawawa naman si Digong, mga boss. Illegally arrested na rito sa Pilipinas, illegally detained pa sa The Hague. At kung yan ang kanyang magiging sasabihin sa korte na, Your Honor, my client is, as far as I'm concerned, is illegally detained here. Baka makalaya si Digong. Mabigat ho yung abogado na nakuha nila, Sarah. Mabigat. Talagang gusto niya na agad pauwiin. At yun nga, susupalpalin na niya agad, isusupalpal niya na rin sa korte na yung kliyente ko illegally arrested na, illegally detained pa rito. Kaya dapat yan ay makauwi na. Ay, teka. Yung kaso ang pinag-uusapan, hindi yung pagkakadetini dyan. Oo, ewan ko sa'yo, no?
Ewan ko, no? Pero yan ang napili ni Sara. Hindi si Roque. Di ba? Kung yan ang kanyang magiging argumento dito sa The Hague at dito sa ICC na, Your Honor, as far as I'm concerned, my client is illegally arrested and illegally detained. Bahala na kayo, sakit ulo ko. Bapunta sa 7 topic. Ang daming nagsasabing mabibigat na abogado, mga nagsasabi na hindi naman siya illegally arrested. Di ba? Pinag-usapan na ho yan. Dito sa patawag ni ni Amy Marcos na tungkol sa pagkaka-aresto niyan. Pinapalabas sila na mali ka. Wala rin nangyari, di ba? Pero ayon doon sa abogado ni Duterte sa The Hague, yun naman siguro ilalaban niya na my client is illegally detained here. So he must go home to the Philippines. Ang irang yung buhay ko. Hirap. Dito tayo kay De La Rosa. Can't use immunity because possible ICC arrest Carpio. Si Just Carpio. 7 hours lang ho ito, ago. Sir, speaking of Senator Bato, anong masasabi niyo doon sa parang plano niya to ask for refuge sa Senate? Kung nandyan na yung warrant of arrest, hindi ba talaga pwedeng ma-effect yun kahit nasa loob siya ng Senado? Well, ang sabi ng saligang batas, a member of the Congress, Senate, or the House cannot be arrested while the Congress is in session. Isa yun, one condition, Congress must be in session. Second, the penalty imposed for the offense being charged is less than 6 years. So, klarong-klaro, pag wala ang hindi Congress is not in session, he can be arrested. But regardless of the kind of offense. So ngayon, pag lumabas yung warrant of arrest today, pwede siyang arrestuin dahil wala namang session ng Congress ngayon Kahit Paano kung magiging ng refuge ba ito sa Senado? Wala naman pala session ngayon, break. Huwag kang naglalabas ba ito? Patay kang bata ka. Baka mabulaga ka na lang, sabi ni Justice Carpio. Kung lumabas kang warrant of arrest ngayon dito, pwede siya arrestin. Wala naman session ngayon. Tsaka wala nga siyang immunity, di ba? Tuloy natin si Justice Carpio. kahit nasa loob siya ng Senate premises. Session until after the election. So wala siyang protection now from Congress. Secondly, kahit na nasa session ng Congress, hindi siya mag-qualify dahil ang penalty ng charge sa kanya ngayon is 30 years imprisonment. So hindi kasi ang sa Constitution dapat ang penalty lang less than 6 years. Hindi ka pwede arrestuin while Congress in session. So yun ang hindi niya magamit talaga. Justice, Senate is in session. Senador yan hindi Congress. Tuloy. Ang immunity as a senator. Siguro panghuli na lang po sa akin, Justice, sa ngayon po matindi yung fake news, yung trolling, yung mga attack sa social media. May mga balitang lumabas na pwede po itong mag-lead Mamaya punta tayo sa fake news. Tapusin lang natin si Justice Carpio. to additional charges sa ICC. Do you agree po? Well, hindi naman. I don't think that will lead to additional charges. Pero alam mo naman, pag tinotroll nila yung mga judges, the judges will try to be very neutral, no? Pero hindi mo maiwasan na may inis din sila. Oo, tao lang yan. And anong pwedeng maging epekto nun, sir, sa case? Well, we hope that they will remain fair, pero being human, maiinis din sila, no? So baka mas aralan nila yung kaso, no? Could be. So, they should remain fair kahit na may tinotroll sila, no? Pero what I'm saying is that it does not help the cause of Duterte. Pag i-troll mo yung mga judges or justices, may kaso ka, it will not help. Oo. That's the last thing you should do. Kaya tigilan nyo na yung mga
vlogger ni Duterte, minto na kayo. To annoy the judge who's deciding your case. Okay, and I think final question on my part, Justice Carpio, yung mga ginawang pagdinig po sa Kongreso at sa Senado, makakatulong po ba ito sa kaso po ni ni former President Duterte po? Yes, of course. Yeah. Meron tayong tinatawag extrajudicial concession. Okay. Yung extrajudicial concession, pag ikaw isang akusado, tapos outside the court, before a camera, sa television, kahit na hindi under oath, no? Pag sinabi mo, ako yung pumatay, ako yung responsible, that is called extrajudicial confession. Admissible in evidence in court against you. Okay. Ipoprove lang nila na you said it voluntarily and you actually stated it. Itong kay Duterte, hindi lang sa camera, sa mga interview sa television, mismo sa Congress. Under oath, sinabi niya yan sa Quadcom at saka sa Senate na, ako ang responsable. Nag-order ako na may death squad ako. Admissible in evidence yan eh. Lalo-lalo pa, he said it under oath. Okay. Those Problema rito kay Digong, Justice Carpio eh. Hindi humihingi ng advice sa'yo eh, no? Pares lahat kayong taga Davao, di ba? Oo. Pero yun nga, ang tingin kasi ni Duterte sa sarili niya, talagang napakagaling niya. Above the law talaga siya, di ba mga friend? Si Justice Carpio nga, inaaway pa nito eh, di ba? Mas magaling siya kay Justice Carpio. Ngayon, ayan, inaabot mo, Lloyd. statements can be used against him. All right. All right. With that po, we'll continue to get in touch with you, Justice Carpio, sa developments po nitong pagdinig po ng kaso ni dating Pangulong Duterte po sa ICC. Maraming salamat po sa inyong oras. Kaya mga friend, delikado si Bato. Si Albayalde, yung mga delikado sila yan. Ako, mantakin mo. Kung anong ginawa kay Duterte, kung si Duterte, dinampot anong tawag ito, ng mga kapulisan di ba? Hindi malayong ganyan abutin nila Bato, no? Mga boss. Ito yung mga vlogger ni Duterte, Mr. Chair, itong mga vloggers na iba, ito ang mga tanga So, tatanga-tanga ang gobyerno. Mag-isip kayo. Hindi lang sumusulat kayo kung anong gusto nyo isulat dyan. You're telling us, yung criminal forces, gusto kong sabihin ngayon, Mr. Chair, publicly, ikaw ang tanga. Okay, Your Honor, pero Mr. Chairman. Mr. Chairman. Representative Ponduano. Mr. Chairman, just a matter of protocol. May I move to strike out the statement of the Chairman Abante Second. addressed to NG. Second, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman. Any objection? There being none, the uttered words is stricken off. Any further questions? Ito na may isang vlogger din, Asidre, confront pro-Duterte vloggers over fake news on PMP mass resignation, Unknowingly or knowingly repeated content that turned out to be false or misleading. Have you ever, in the course of your posting, have you ever repeated content? knowingly, no. Unknowingly, I am not sure. Mr. Chair, I ask it because I would like to draw your attention to this post dated March 13 under her new account, Chrisette Chu. May I ask the Secretariat to flash it on the screen, where the resource person posted, and I'll read the first paragraph. May mga pulis at military daw na nagre-resign kasi hindi na daw nila kaya. Marami daw. They cannot be part of this government daw. Chrisette, Mrs. Chrisette, would you confirm that this account is yours? Yes, sir. And Mr. Chairman, that's not fake news because there were TikTok. And kindly, sir, Mr. finish the post, sir, to read. Finish the... Kasi nakakahiya. Nahiya ako, sir. Mrs. Chrisette,
as I've said, please let the representative finish the question first before you answer. Let us observe proper decorum. So this is your Facebook account. Yes, sir. Did you post this? Yes, sir. I And post the in entire this first page, first paragraph, you stand by your statement that you said na maraming, let me read it verbatim, na may mga pulis na military daw na magre-resign kasi hindi na daw nila kaya. Marami daw. They cannot be part of this government daw. Tama po ba? Yes, sir. And then Saan kindly mo read. nakuha yung impormasyon na to? Sir, if you go on TikTok, there are policemen. How many policemen? Sir, I'm not counting, but there are many But policemen. you And said that's a marami. general impression, But sir. you said marami. So, Yes, so sir. you just Marami, post sir. it on the basis of a single, Yes, sir. 2 or 3 posts? Yes, sir. I will not count all that, but there's a general impression, sir. And sir, if Have you you read all ever my content, Let me ask the question and I'll give you the chance to answer. Have you ever made an effort to verify this post from official sources? yes, sir, because there were people, there were already policemen, and I am sure our policemen can also say that there were policemen that are on TikTok that are voicing out their if they have like feelings. So if you could kindly, sir, read the rest. So kasi nahihiya po ako kasi may mga police dito. No. I just want to stand by your opinion. The next succeeding paragraphs are your the opinion of the resource person. I just want to stick to the factual statements you made. And that's basically saying that maraming police at military daw ang magre-resign kasi hindi na daw nila kaya. Marami daw. They cannot be part of this government. And apparently, the resource person, Mr. Chair, has gotten this information from other social media posts. And on a critical matter such as this, Mr. Chair, she did not make any effort, or unless you're contesting it, any I will effort contest it. to Ang problema dito mga friend, no? Ito mga vlogger na to na mga Duterte vlogger. Limtik ko ang subscriber nito, maniwala kayo. Oo. Oo. Kaya kung minsan talagang maraming tanga eh, no? Kaya ito kinu-question sila ngayon, no? verify it from official sources. Mr. Chair, number one, I made sure to put the word "thou" because Para kung nakikita rito sila Celes, sila Badoy, ganito iisang ublan ng ano nila, no? Daw ang kanilang utak. Kaya tinitigas itong sityo na to. Eh meron naman daw nakalagay na daw. Oo. Di pwede pala sabihin sa kanya, wala ka utak daw. Sira ulo mo daw. O, di pwedeng sabihin pala sa kanya, daw na. Pipilit niya daw, yun mo. no policeman has ever come out to me. Well, before, but it was in my old when they would talk about their discontent. Earlier you said you don't want to write a lie. Yeah, and that's not a lie, sir. That's not a lie, sir. The resource person, naniniwala ka ba sa katotohanan? As a journalist, Of course. ang pagsasabi ba ng hindi totoo, Journalist pa pala ito. Oh. hindi pagsasabi ng katotohanan, tama, di ba? Mr. Chair, those are the impressions, not No, only of I'm me. asking you, because I want to test if we have the same idea of what truthful is. Yes, sir. Yes, Ang hindi Mr. pagsasabi Chair. ng totoo ay hindi pagsasabi ng katotohanan, di ba? Yes, Mr. Chair, Ang and hindi I pagsasabi ng maintain. totoo ay kasinungalingan. Tama. Yes, sir, and I maintain I'm speaking the Pagsasabi truth. ng half-truth ay Talagang matigas. I maintain I'm saying the truth. Oh. Ito man to. Tears at fake news probe. Oh. Bandang huli ito, nag-aato nga lang na nga ho itong mga to, no, mga friend. No? Pero ito ho, parang kumbaga sa ano to. Hindi ho ito yung mga, marami pa ho hindi pumupunta. Na pinatawag ho dyan, marami pa. Ilan lang yata yan eh. O, 10. O, marami ho yung pinatawag ng kongreso eh. Dahil, yun nga, daldal lang na daldal sa, dito, sa social media, na kung ano-ano lang pinagsasabi nila, no? Anyway,
bandang huli ho dyan, may umamin na ho sila na sila'y fake news. Inamin nila. Kasi takot silang makontempt eh. O umamin sila na ako'y tanga. Inamin din nila sa sarili nila na tanga ako, ganun. Kasi si Congressman Abante sinabi, yung mga nakikinig sa'yo, yun ang mga tanga eh. Malalaki ho subscriber niyan, mga friend. Mantakin mo. Tanga, maraming subscriber. Di tanga rin yung subscribe dyan. Diba? Oo. Pero malupit to, yung sila Sele, sila Bado, yan ang mga halos iisang grupo to eh. Ang talagang kanilang main, talagang atakihin yung gobyerno ni Marcos. Matakin mo yan, yung kina-question na yan, yung tune na yan, naglabas ng post na marami na raw pulis na nagsisipag-resign, mass resignation dahil hindi na raw nila makaya itong gobyerno ni Marcos. Yan ang mga inaano dyan. Wala naman pala. May resibo yung si Asedre, nawala eh. Yan ho, yan. Pero yun nga, hanggang hindi talaga pero anyway, yan, meron dyan lalaki, inamin niya, na fake news na ako, parang ganun pa I apologize, sige, fake news na ako, parang ganun, oo. Kung ganyan lang yan, walang makakasuhan, at aamin lang pala silang fake news sila, parang para ano pa yung hearing na yan ng TRICOM, di ba? Iiyak yung mga babae, aatungal, yung lalaki naman kayo nila, nakipaglaban kay Commodore Tariela. Oo, dahil, marami siya sinabi, kaya nandun si Commodore, di ba? Talagang matapang din yung lalaki. Gonzales ba yun? Oo. Talagang, akala mo rin, mapakagaling din. Oo. Iba ho itong grupo ni Kibuloy na to. Kibuloy nito si Digong na to. Iba. Oo. Talagang ang utak nila para sambahin si Digong at ipagtanggol si Digong at kawawa si Digong, parang gano'n talaga talagang maninira sila ng todo-todo. Mantakin mo, marami na raw pulis na nag-resign dahil tinanong yung kapulisan, wala. Bandang uli, umamin na sila, nag-aatungal na sila, ipakukontempt na sila ni Paduano. Yan o yan. Pero yun nga, dapat ho yan, may masampulan talaga dyan. Na makakasuhan. Diba, mga friend? Kung ganyan lang, atungal lang pala tayo, punta na tayo. Aminin na natin. Apologize na tayo. Kasi pinagka-apologize lang sila dyan eh. Gaya ng ginawa ni Congressman Abante na, I apologize. Ako na ang tanga, sabi gano'n, umiyak siya. Tapos na. Uwi na sila. Ganun lang yun. Malambot. Diba? Pero anyway, baka siguro ito, mga to, maglelo na sila ng kabibira dito sa gobyerno. Hindi may mga bugok talaga ito, sa totoo lang. Daw. May daw kung di ba ng mga bugok daw itong mga to. Pag may daw pala, libre ka. Ganun. Yun ang hindi ganito Basta, marami daw. Yun ang tinitigas niya daw lang daw hindi na sigurado daw. Di ba? Ang galing, matatalino. Kung babasahin yan, meron naman nakalagay daw, di ba? Mabaho pala daw ang iyong, alam mo na, ang iyong pang-ibaba, daw, mga ganun, di ba? Sabi daw, talagang mga wala, mga boss, no? Sa totoo lang, maski na nailigpit na yung ulo, mahaba-haba pa hong damputan ito. Kagaya to, mga nagsiamin, nag-apologize, laya na sila. Ganun lang yun. Di ba? Walang kaso. Pero pag may di ba? Tsaka yung mga iba nga, hindi pa nagsisipunta. Di ba? Kailangan talaga konting shout out, Attorney Claire Castro, Yuse Claire Castro. Mag-collab na po tayo, mga boss. Shout out, Mike Michelle Edwin, my friend. Maaga ka, Boss Rox. Maaga ka, Boss Carox. Good morning from Ontario. First ba? Oo, ikaw ang first, my friend. Eskalat niyo. You are the first
the number one, sabi ni Kalatni. Shout out Kalatni. Pangalawa naman si Kalatni. Shout out Akira Milu, sabi ni Kalatni. Good afternoon, Kasani. Huwag kang umatras, Kasani. Bombatsuhin mo ng bombatsuhin ang mga tanganista na yan, Kasani. Ala, bakbak. God bless your family. God bless Kalatni. Hello, mga Ber. Bless you always. Oo. Lapit na naman siguro. Susunod yung kabilang mata naman niya. Operain. Jab Alvaro, shout out. Cleopas Kulyat, shout out. Xerox, ang tawag dyan ay napuno na ang salop. Kailangan ng kalusin. Yung mga Duterte, sobra na. Totoo, tagal nga eh. Sobrang laki ng salop eh. Nung pa dapat kinados yan, muna. Diba? Hindi pa yata dumating si Atty. Claire Castro. Hindi pa makakalusin. Diba? Mula nung dumating si Atty. Claire, nagka-medyo Chupista Bunao, shout out. Good afternoon po, kuya. Paaga po tayo ng paaga, okay po yan. Para di ka na mapuyat. Yun nga eh. Digong, kaibigan ka lang ng China nung pangulo ka. Pangulo ka pa ngayon. Etyas ka na lang sa China. Wala ka na kasing silbi sa kanila. Tsaka malaking kala talaga nila eh. Kayang-kaya ni Digong na sa kanya pa rin ang di ba? Umasa siguro China eh. Puta, biglang iba direksyon ni Marcos eh. Di ba? Sumagot si Ray J.C. Hope. Shout out Ray J.C. Hope. Smart si Xi Jinping. Natural, di niya tatanggapin si Digong. Kasi kahit paano, iniisip din ni Xi Jinping ang international community na pupulaan siya sa politics. Totoo. You don't trust anyone because everyone is only after their gain. Kumbaga, pag wala ka nang ikaw pakinabang, basura ka na. Diba? Totoo yun. Tsaka putik. Alam na alam ni Xi Jinping kung ano pinagagawa niya rito sa Pilipinas. Tatanggapin pa siya, di ba? Palagay niya kay Xi Jinping. Syunga? Kalat na yun. Iniisip. Anong may iniisip? Ang sinasabi mo, Kasani. Mali ka, Kasani. Bakit naman? Walang iniisip si Mr. Depektibo. Kundi busy siya sa kahihimod ng singit ni sinong portalit. Sobra pa sa himod. Marino. Ang mga tira niya tira ni Mr. Depektibo. Mary Chat, shout out. Yes, mukhang iguana. Malabsa. Chupista Bunao. Kuya, nung panahon pala na mawawalan na tayo ng pag-asa, gumagawa na pala ng paraan ng Diyos nating lahat. God, maraming salamat po sa pag-iingat mo po sa amin. Amen. Oo. Hindi pabayaan ni Bossing. Chupista Bunao ulit. Grabe talaga. Pag inggit ang umiral, mabuti o araw pag nahili ka na sa kapwa mo kasi gagawa ka ng magandang para gumanda rin ang buhay mo. Pag inggit ang nangibabaw sa utak mo, di mo namamalayan nakagawa ka na pala ng masama sa kapwa mo. Yan po ang pangaral ng lolo namin na huwag kaming maiinggit sa kapwa, okay lang daw. Ang mahilig. Good day po, kuya, at sa mga ka-warriors. Oo. Hindi ka dapat mainggit. Kakamatay ang inggit. Sumagot si 3JC po. Lagi ko na nga sinasabi, when it looks like there is no hope, andyan si Lord. Siya ang gagawa ng paraan para sa atin. Totoo. Tsaka yun nga, parati ko sinasabi, mga ka-warriors. Para hindi kayo mainggit. To payo, magmamahal na araw na. Parati kayong titingin sa baba nyo. Huwag kayong titingin sa mas nakakataas sa inyo. Kung kayo kumikita ng 10,000 isang buwan o 20,000 isang buwan, titingin kayo sa kumikita ng 5,000 lang. Swerte kayo. Pag tumingin kayo sa mga kumikita ng 1 billion isang buwan, may inggit nga kayo, di ba? Sasabihin nyo kay Lord,
Lord, malas pala ako, di ba? Eh, pag tinignan ninyo yung mas mababa sweldo sa inyo, salamat po, Lord, swerte ako. Ganun. Librado to Bico, shout out ha. Mabiyayang madaling araw ng Biyernes, 2:42 AM, Karox. At sa lahat ng Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Poreka, Karox. Planchadong planchado. Cut the story short. Timbog si Tandang Durian Dutae. O, gano'n. Kaya si Bato. Yung si Celes, yung magaling magdadaldal, umalis na pala ng Pilipinas. Kanina nakita ko Oo, pero marami pa rin ginangakak, ngakak. Oo. Ayoko nga ipakita Nasusulasok ako sa pagmumukha sa totoo lang. Oo. Chupista Bunaaw. Ano po kaya kuya ang damdamin ng nanay ni Amy sa pinagagawa ng panganay niya? Kung boto lang pala ang gusto ni Amy, nasa banig na siya, lumipat pa ng sahig. Totoo. Diba? Chupista ulit Nung paman kuya, nang ipakilala ni BBM ang kanyang mga senador, aga naman di sila kakampi sa administrasyon, kaya wala akong iboboto sa kanila. Nakakatakot kung manalo sila, baka ibalik ang mga Duterte. Huwag mo pong ipahintulot na manalo sila at baka bangungutin na ang Pilipinas. God save us. Diba? Ted, shout out Ted Anong mararamdaman ng nanay ni Baba? Sasabihin niya kay Baba, Amy, bili mo nga ako ng sapatos. Ay, Ted. Kalat niyo, babala sa mga chikas bonitas, mag-ingat kayong lahat kay Mr. Depektibo, baka kayo mabayo. Patay tayo dyan. Mabait siya si Ipe. Ay, nako. Tanungin mo si Chris Aquino, mabait yan. Hindi nga raw tumuporter, maski nasa hindi kusing. Ayon sa balita, daw. Polito, Ocelito, mabait, shout out. Federico Mandak, Karox, yan ang lumang kasabihan na matalino man daw ang matching na paglalangan din. Galing ng Saywar na ginawa nila. Pasalamat pa din yung kampo ni Duterte dahil professional pa rin yung mga pag-aresto sa kanya. Kahit na sila General Torre pa ang naharas. Totoo yan, Federico. Joselito ulit Mala pelikula ang Oplan Tugis, di ba? Jeff Ramos shout out. Magandang hapon. Pastor Jun Lagon, shout out Hello Manong Roque, maaga ka ngayon. Yung paghuli kay Digong ay Oplan Tugis. Yung paghuli ni Ipe kay Hanalit ay Oplan Tulis. Patay tayo dyan. Daw yan, daw. Nag-reply si 3J Show, putik yan. Oy Jun, bad ka ha. Ang tawa ni Jun. Ang saya dito, di ba, mga friend? Kasi OOT tayo. At least hindi naman tayo mga tanga, di ba? Kita mo yung mga tanga, ayun, nandun ngayon sa Tricom, nasa Kongreso, mga bugok. Nagangangal sila. Ako'y tanga. I apologize. Yung isa naman lalaking kala mo kung sino. Fake news na ako. I apologize. Sige. Parang kala mo pa may anak ng putik yan. Peking-peke, di ba? Plastic. Federico Mandaco. Pag natalo si Amy ngayong eleksyon, baka lalong Yera Patani na yung magkapatid. At baka lalong magpapampon na siguro sa mga Duterte yan. Di ba? K54 254. Karoke, ganun talaga. Nararamdaman siguro ng China na hindi na nila mapakikinabangan si Digong. Kaya ayun, tinanggihan ng bigyan ng asylum. Diba? Tsaka hindi siya bibigyan. Alam ng China kung sino siya. Hindi tanga si Xi Jinping. Diba? Mundo Cheng, maraming galit. Maraming galit. Bakit daw pinayagang makialam ang mga dayuhan sa ating bansa? Mga gago pala itong iba nating kababayan. Itong ipinagtatanggol ninyo, killer na at magnanakaw pa. Ibinenta pa nga ang ating bansa.
Nakatanga kayo mga bobo. Kaya nga, mga bobo talaga. Sabi ko si dami niyan eh. Mundo Cheng Elito. Sa lahat ng kumakampi kay Digong na mga China ay pangdadamputin na rin dahil isa yan sa mga pagtataksil sa bansa at isang traidor sa bayan tulad ng mag-amang yan. Yun. Baka nga pagdadamputin na yan, mga buta yan. Mga. Merlinda Estrella, shout out. Gulo nila, di po ba? Sino nga sa mga Duterte at Marcos ang paniniwalaan? Pipiliin ko pa rin si Marcos pagdating dyan. Siyempre naman, ang layo naman ni Marcos kay Digong, di ba? Kung ano man ang naging plano at naging ganap ng plano nga, kung kaya't nahuli na sila si PRRD at nadala na sa dahig, ay ayos lang para sa marami at natutuwa. Baka kala ng mga DDS sila lang ang marunong gumawa ng fake news. Ngayon, sila nakakaramdam kung paano ang maloko. Totoo yan, Merlinda. Mundo Cheng ulit to. Matindi ang galit ni Amy Romualdez Lacson sa kapatid niya, sa ina na si Bongbong Marcos, dahil hindi patas ang hatian sa mana. Kay Irene Marcos, malaki dapat lang tunay na kapatid siya ni BBM. Alam mo naman, pre, pagdating sa mga mana, maski magkakapatid, nagpapatayan at nagtatagaan maski sa probinsya dahil sa lupang mana. Totoo yan. Kagaya nga na itong magkapatid, yung kapatid ng asawa ko, pre, no, di ba? Mundo Cheng ulit. Dahil sa kasakiman, tingnan mo ang ginawa ng hipag mo. Yun nga, nakapatid ng asawa mo, halos isinanla na ang kaluluwa sa kapwa niya demonyo sa kasakiman sa mana. Totoo, di ba, friend? Sobrang ganid. Putang ina yan. Mundo Cheng ulit. Tama ba, pre? Pag ang batis ay maingay, siguradong mababaw. Tulad ng lahing mga Duterte, si BBM tahimik lang pero napakalalim, kaya wag nang magtaka pa. Maraming traidor na mga balimbing ang masisipatan kay BBM dahil putol na ang ulo ng pugita. Galamay na lang ang natitira. Pero matitinding galamay, friend. Oh. Yan. Yung mga iniimbestigahan ng Quadcom, ng Tricom na yan, ng Kongreso, yung mga Duterte vloggers na yan, mga galamay pa rin yan. Tignan mo, titindi, di ba? Mundo Cheng ulit, oh. At sa totoo lang, hindi mananalo yan si Amy sa pagka-senador. Como kapatid sa ina, ipapanalo pa rin siya ni BBM. Oh. Pero hindi na pinakilala sa Cavite, eh. Wala na dun, eh. Oh. Mundo Cheng ulit, oh. Pag namatay si Digong, diyan na magpapatayan ng mga lahing Duterte sa kayamanan na pinagnanakaw ni Digong sa ating bansa. Si Pulong Wise ngayon pa lang, inaayos na niya kung saan niya itatago ang perang nakaw. Parang ganun nga, no? Nawawala daw, eh. Mundo Cheng ulit, itong si Chis Yabang, akala niya, maide-depensa niya si Bato paglabas ng warrant ni Bato. Wala kang magagawa dahil nagtatago ka na ng isang kriminal, isa kang konsentidor. Hoy, Marcoleta, dapat iuntog mo na lang yung ulo mong walang laman sa pader, baka maalog at magkaisip ka. Patay tayo dyan. Mundo Cheng ulit, ang dami. Maski si Imelda ay anak din sa labas ng Romualdez. Ang nanay ni Imelda ay si Remedios Trinidad, na dating mayordoma ng mga Romualdez sa Santa Maria, Bulacan. Noon, na ngayon ay may kalsadang pangalan ay Doña Remedios Trinidad. Daming alam ni Mundo, ah. Ha? Mundo ulit, oh. Di ba nyo napuna ang kapal ng make-up ni Babali ng Amy, daig pa ang masilya ng Saraw Jeep. Ikaw na. Mundo ulit. Huwag na ninyong hanapin pa si Hanilet. Busy sila ni Ipe. Mga istorbo. Patay tayo dyan. Daw. Halagyan mo ng daw. Ha? Shirley Jaser, shout out. Makatao talaga, Karox. Ha? Makatao talaga, Karox. Bait nga mga pulis sa kanila. Hindi gagaya nila, halos patay lahat ang sinerba ng warrant. Di ba?
Sila pa nga ang nanakit at puro mura ang natamo ni General Torre ay sila. Ni General Torre sa kanila. Nagmamakaawa na nga, babarilin pa nila. Kaya tama lang na pagbabayaran ni Duterte yan, maubos ang kanilang bilyon-bilyon. Bilyon? Sa kababayan sa attorney na dahig. Mukhang hindi tatagal yung attorney na yun. Friend Shirley. Ha? Kung gano'n lang ang kanyang magiging depensa, mahina yun. Pagtatawanan lang siya ng korte ng dahig. Ha? Takin mo, I believe my client is illegally detained. Patay tayo dyan. So, he must be free. Yellow Jason. Yan naman si Amy. Hindi ko maintindihan kung anong pinakain ni Duterte dyan. At bakit patay na patayan sa mga Duterte. Nalimutan na yata kapatid niya si BBM. Gusto yatang masira ang pamahalaan ng kapatid niya. Yun nga eh. Kung hindi naman baliw. Ito sa'yo, Amy, para sa... Ito sa'yo, Amy, para sa Senado. Ganun daw, para sa Senado. David Alin Mendoza, shout out ha. Magandang hapon po, Karos. Nakakaawa naman ng puon ng DD-shit. Walang gustong umampon. Ano kaya ang masasabi nila na iniwan na sila sa ere ni si Jempuet? Yung ipinagmamalaki nilang alay nila ay ayaw naman pala silang tulungan. Ano lang ngayon? Ang masasabi ko na lang ngayon kay Digong ay buntot mo, hila mo, totoo. At sa'yo naman ba to? Ito masasabi ko sa'yo. Ngayon, kapag lumabas ang arrest warrant mo sa ICC, bring it on. Ay, sandali lang mga friend. Po-post ko po at oras na ng patakan ni mata yung misis ko eh. Tuloy tayo. Ito lang ang maganda sa vlog. Hindi ko pag naka-live ako hindi ko matagal akong mawawala. Ito, sandali lang ba? Pag hindi live, no? Tsaka yun nga, nakakapag-collab tayo. Pag noon nagla-live ako, hindi ko masagot lahat yung dami, lalo, mabilis. Kaya ko minsan, ang hahaba ng mga halos kayo kakulab ko lahat di ba? Sabi ni David ulit, Karoks, kaya ayaw ni Xi Jinping, kay Duterte, kasi magiging sakit ng ulo lang yan. Pati mga anak ni Duterte, yun nga, baka pagdating din ng araw ay maging kaaway niya din yan at sumbatan pa siya ng ibenta na nila ang Pilipinas para lang sa kanila. Happy road to 25k subscriber po. Layo pa yan, friend. Sana. David Mendoza ulit Karoks, ayon kay Las Cañas, ay si Sara Jim po ang nagpasimuna ng tukhang doon pa sa Davao. Sabi po daw ni Sara ay wag nang barilin kundi dukutin na lang para missing person na lang ang file ng mga kamag-anak. May sinasabi pa nga po si Las Cañas na ipinakakain nila sa buhaya. Nakakaawa naman po ang biktima nila. Si Mutabato ang nagsabi nun. Hindi mo na talaga makikita yung labi ng natukhang nila. Kaya dapat lang napagbayaran nila ang mga kasalanan nila. Totoo. 3J Siopo. Kaya nga tapos naawa pa ang iba. Hindi ko mag-gets mga tao na naaawa kay Diggs. Pero yung mga pinakain niya sa buhaya, hinulog sa helicopter at kung ano-ano pang kahindik-hindik na ginawa niya. Totoo. Talagang mafia siya eh. Androni Kuroda. Shout out. Kalat ni ulit bilang inisnab pala ang asylum request ni Paring Diggs. Wala din pala itong bilang sa bandang huli. Nagmukhang basang piti tuloy si Paring Diggs. May food for thoughts pa. Sabi ni Kalatni, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. Mismo. 3J Show po. Aba, Kalatni, mukhang maganda yung naseryoso ka rin. Bakit? Kailan lang ba ako nagbibiro? Palagi naman akong seryoso. Patay tayo dyan. Rebecca Tigio. Shout out. Magdudusa ang exterminator na walang due process. Due process? Totoo. Kalat niyo. Totoo ba? Kasani, tanong lang.
At total isa ka namang batang Manileño. Totoo bang nasa lisihan ni paring Arsenio si paring Perdi? Kaya namana ang mahabang baba. Nagtatanong lang po, thanks. Balita lang yun, daw. Yung si Chu, magaling yun, daw. Bentore, shout out. Hihina na ang power ni Digong ngayon. Nakakulong na siya. Susunod yan. Si Sara, mga friend, imposibleng hindi siya kasama. Malamang kasama siya dun sa warrant of arrest ng Kasi dalawa sila eh. Palitan lang sila sa Davao. Mayor, si tatay niya, mamaya siya naman ang mayor. Di ba ganun? Tignan mo. Bentores, natikman siguro ni Amy ni Digong. Kaya ganyan ang utak niya. Shhh. Bentores ulit to. Ayaw kasi ni Amy na kumampi si BBM sa mga dilawan. Kalat ni Araw. Ano to? Nagbibilang na lang ng araw si Dutae. Bong Tupa, shout out ha. Naisahan ka rin, Digong. Matalino man matching, napaglalangan din, di ba? Lucky Mastip, shout out. Tedo. Masyado kasing mataas ang tiwala ni Digong sa kanyang sarili. Yon, totoo yon. Lagi siyang sinasabing weak leader si BBM, porky di siya pinapatulan ni BBM. Tapos tayo paminsan-minsan ay nasasabi din natin na mahina si BBM at hindi pinapatulan si Digong. Kaya siguro lalong naniniwala si Digong na walang magagawa si BBM. Totoo. Kaya umabuso ng todo. Ang di alam ni Digong kaya tahimik si BBM ay ginagamitan siya ng Saywar tactics. Ano nga nang masurprise huli, diretso si Digong sa ICC. Kaya hindi ako nagsisisi kung nasasabi ko rin minsan na mahina si BBM. Palagay ko, nagamit din tayo ni BBM sa kanyang Saywar. Pwede. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, my friend, shout out. Impong Basyang, Team Tia Deli po, bumabati po na may ngiti. At magandang buhay sa iyo, Sir Rox, at sa mga buong Team Rocky Warriors the Great. Sa malulupit pong ganap, Sir Rox, masasabi ko na lang po matalino man daw ang matching. Nagogoyo at nabubudol din. Yun na yun. Masaya na naman Tia Deli. Minsan mahirap din po talaga yung masyado ka pong sweetik at duha pa sa pagkabalasubas. Di po araw-araw piyesta at aayunan ka po ng tadhana sa pagkakataon o sadyang kay lupit sinapit ni Ingkong sa kasapangan sa dahig na naitapon. Kanyang mga zombies pati mga kampon, lahat ay tulala. Lahat ay may tanong, bakit naisahan? Bakit nagkaganon? Siya baka babalik pa sa takdang panahon, depende sa hatol at pasya ng hukom. Baka pag inalat, forever na siya doon. Yun talaga pa. Pero ayon sa kanyang abogado, talaga magaling daw siya. Forever na siya doon sa Netherlands, ang bago niyang mansyon. Kaya payo ko na lang sa mahal na Ingkong, tibay ng dibdib kailangan mo ngayon. Kay lungkot ng buhay, dating Panginoon, lahat sumasamba, sip-sip sa iyong tumbong. Nasaan si Maruya at iba mong kampon, o kay lupit naman ng iyong maghapon, kay bagal ng oras, di katulad noon, ikaw daw ang hari sa iyong panahon. Tawa-tawa Tia Deli, sa iyong pag-iisa, wala ka kahit ibon,
palaging tulala, ano ka na ngayon? Swerte pa rin siya, friend, kesa sa ginawa niya kay Dilima. Puta, pinakulong niya ng almost 7 years, walang kasalanan. Putik yan. Ba? Dito shoutout ka, Rox. Napuno na rin si BBM kay Digong. Laki na ng lalagyan ni BBM eh. Kung yung tatay lang niya yan, nako, puta. Alam mo yung tatay ni BBM, ha? Nung panahon ng tatay niyan, takot to magsalita ang tao. Sabi ng aking nasirang ama, huwag kayong salita ng salita, baka yung kausap ninyo, biglang hindi nyo alam yan, ha? Kaya tahimik ko kami. Tingnan niyo yung isang nagsalita. Sa ikiulad ng bayan, bisikleta ang kailangan. 24 hours yata nagbisikleta sa Krami. Nabalitaan niyo po yun. Dito, 3J Siopo. Si Rox, naman, kung Saywar din lang, natural, bihasa ang mga PNP at military sa ganyan. Kasama yan sa kanilang curriculum. Kumbaga sa kantong salita gulatan, taktika yan kung paano mo paiikutin ang kalaban. Diba? Kaya si Bato, palagi ko, hindi na umiikot na tumbong niyan. 3J Siopo. Sir Rox, kung mapanood mo lang si Atty. Conti tungkol sa mga tanong sa kanya about meron na bang warrant of arrest, yung ngiti ni Atty. Conti kung marunong kang bumasa ng body language, kaya alam ko na yan. At saka alam naman ni Bato na meron na. Dahil ayon nga sa kanya intelihente, kaya hindi nga alaman ni Bato kung siya pupunta. Kuha mo na agad na meron arrest warrant na dumating. Taktika na rin yung dinibulge ni Atty. Conti. Pero syempre, di rin natin i-discount si Digong dahil may intel din yan. Kita mo naman, nalaman agad ni Bato, kaya di siya sumamak sa Hong Kong. Kaya nga, nalaman na ni Bato, kaya alam ni Bato kung anong kanyang ginagawa. Oy, si Kimo, na-aksidente, nabalitaan niyo na po. Na-aksidente ka ba, Kimo? Gusto mong gumawa ng storya dyan para makulong ka. Hindi ka makukulong sa dahig kung mga car accident lang na ganyan. Ang kinukulong lang dyan yung mga heinous crime, di ba? Crimes against humanity. Kaya huwag ka na mangarap na makakasama mo si Digong sa kulungan dyan. Hindi. 3J Shop ulit Sa palagay ko, si Rox, mahuhuli rin si Bato. Kasama siya sa mga demanda sa ICC, di ba? Si Sara naman, nasabi ko na rin na isa siya sa may warrant of arrest dahil nga si Bato ang nagsabi, si Sara ang si Bato ang nagsabing si Sara ang mother of Tukang, hindi si Bato, si Las Cañas. I will give a benefit of the doubt na maaresto si Sara kasi hindi naman ata siya kasama sa mga dinimanda sa ICC. But then again, hindi rin natin alam ang process ng ICC. Di ba? Pwede. Oy, balita may dagdag pang kaso si Digong, rape. Ted, isama na natin si Sara sa listahan ng ICC. Kawawa naman, baka magtampo. Bagay ka, Ted. DJ Siop ulit, Alam mo, Sir Rox, talaga namang hindi magko-cooperate si BBM sa ICC. Kaya lang, ayaw siyang tantanan nila Bato. Basta, totoo. Sila rin naman ang may kasalanan kaya naaresto si Digong, di ba? Nagrereklamo ng mga tao bakit ngingiti-ngiti lang si BBM below the belt na ang mga banat sa kanya. Yun nga. Kaya sabi noon, di ba, Zero, mas matakot sila kay BBM dahil pangiti-ngiti lang ito. Silent water runs deep. Di ba? Kung may nakapasok ng tanga, 3J Show ulit Ito pang hearing ni Amy kasama ang kanyang mga kakampi. Naku, water under the bridge na yan. May technique ang mga PNP militar kung paano nila mapapasuko ang target. Itong ginawa ni Amy, goodbye na siya eleksyon ang kanyang pangalan. Di ba? Jenaline Balistero, shout out. Na-checkmate si Lolo nyo. Si Lolo yung hambog, di ba? Ted ulit INC, nagsalita na sa pagka-aresto ni Digong. Nagkakahati-hati daw ang mga tauhan ng gobyerno
at pati ang taong bayan? Sagot, baka naman eleksyon ngayon, syempre parang ang nagkakahati-hati. Di kasi malaman kung sinong magnanakaw na politiko ang iboboto ng mga tao. Bakit daw ibinigay si Digong sa soberenya ng ibang bansa? Gumagana naman daw dito ang batas. Sagot, nakikialam kayo sa batas ng tao. Pag-aralan nyo na muna ang batas nyo sa inyong kulto. Ayan, patay tayo dyan. Bago kayo makialam sa batas ng tao, o kaya tanungin niyo si Atty. Claire Castro para maturuan kayo. Di nyo na nga alam ang daan papuntang post office. Daan pa kaya papuntang langit. Ipinamukha ng INC na Dutertaning sila. Talaga naman Dutertaning sila eh. Ha? Ewan ko na ang kulto. Simple lang naman mga INC, ha? Ibig nyo sabihin, kayo lang ang ligtas sa dagat-dagatang apoy. Ang Katoliko, doon ang punta. Puta. Utak naman, konti lang utak. Konting utak lang. Hindi mo maraming isip. Pero kung tanga daw kayo, mga, ewan ko sa inyo. Tanga daw kayo, sabi. Rick Panoy, shout out. Palagi ko, si Rox, planado na ng mga DDS ang napatalsik si PBBM, kaya pumayag na maging busy lang si Sara. Yun na nga ang plano. Kaya gagalit sila, di ba? Kasi nga, ang usapan, si Sara ang magiging Secretary of National Defense. At si Gloria ang magiging Speaker of the House. Pero nung natapos, iba na naging usapan. Rodelia Alpilor, shout out. Estelita Salvador. Dapat si Sara at Bato hulihin na dalhin na sa ICC para doon mag-imbestigahan at pag napatunayang si Sara ay lady ng tukhang, dapat siya ay ikulong din sa ICC at ang mawalang tuluyan gulo ng Pilipinas. Mag-amang Sara Digong, here, justisya sa batas. Gusto dapat masunod kahit mali. Diba? Ito. Maril Pabianak, shout out ha. Dahil Sunday po tayo at sa mga ka-warriors, yun nga po tayo, masakit din ang inabot niyang kapalaran na naipadala sa dahig karma nating masasabi sa dami ng nilabag niyang batas. Nagsimulang diktador na din siya. Nagmistulang diktador na din siya. Umalis sa ICC dahil ayaw niyang litisin ng puti. Pero sa ginawa niyang pag-alis, siya rin ang naging kauna-unahang naging biktima. Sa ngayon, sa dami ng argument about sa pag-aresto, illegal or legal, dami-dami pong argument. Kasi karunungan ng tao ang nagtatalo, pero tila nga dito sa nangingibabaw ang hustisya ng ating Panginoon. Totoo. Mahirap, mabilis, matalinghaga, pero nangyari ang nangyari. Di po ba tayo? At sa mga waka-warriors, let's justice ang manaig. Amen. O, di ba? PJ Shop ulit to. Si Rox, ang sabi ni Atty. Trixie sa TRICOM, hindi naman daw lumalabag sa batas ang mga vlogger at mga fake news peddler dahil wala namang daw batas tungkol sa fake news. Sabi ni ano yan? Suraida? Nag-iiyakan na nga. Maliwanag namang pamimilyoso po ito o nga wala pang batas para dyan, but it doesn't mean gagawa na tayo ng fake news dahil wala kayong nilalabag na batas. Anong klaseng mentality yan? Abnormality. Kahit wala pang batas tungkol dyan, nakakasira kayo ng buhay ng tao. Kapag nasira ang buhay ng tao dahil sa pagkakalat ninyo ng fake news, wala kayong pananagutan. Yan ba ang gustong sabihin ni Atty. Trixie? Dapat yan madisbar. 3J show po ulit to. Mag-isang oras tayo, mga pre. At sabi pa ni Atty. Trixie, time bomb daw ang fake news. Meaning, pwedeng fake news today, bukas, totoo na. In example pa niya si Galileo. No wonder tinanggal siya ni BBM sa pwesto. Ang kanyang mga agreement is out of this world. Ibig mong sabihin, okay silang mag-fake news dahil baka bukas o sa makalawa o sa isang buwan hindi na fake news. Ang fake news ay isang
balitang walang preba o hindi pinag-aaralan, hindi nag-research. Kaya nga fake ngayon. Kung magbabalita ang mga DDS ng fake news nang wala silang ebidensya, therefore it's a fake. Yun lang yun. Hindi hintayin mo pa ang 600 years bago mapatunayang hindi fake news. Tanga nga, anong gagawin mo? Tanga daw, Trixie, tanga ka daw. Ted, sabi ni Ted. Sabi ni Toto Kausing, nagawa ni General Torre ng krimen sa pagposas kay Medadea. Hindi daw dapat pinusasan dahil bilang abogado, ginagawa lang nito ang kanyang trabaho. Pero di niya inisip na si General Torre ay ginagawa rin ang kanyang trabaho bilang pulis. Na-aresto si Digong. Palagi ko iba na ang landas si Toto. Papunta na sa The Netherlands. Sinabi ba ni Toto yan? Obstruction of justice nga eh. Toto eh. Kanan. Shout out, John Dimango, my friend. Brother Elias Isyo, shout out. Tagal ko tang siya shout out eh. Totoo lang, no? Mission accomplished, mga boss. Sana naging masaya kayo. Naging masaya ako eh. Gaganda ng comments niyo. O, bukas. Ano masasabi niyo sa napakagaling na abogado na nakuha ni Digong? Mapapauwi kaya niya Digong sa Pilipinas? Sa kanya sinasabing kawawa si Digong, illegally arrested sa Pilipinas and illegally detained sa the Netherlands. At itong mga vlogger na fake news na ito, mag-isip-isip na kayo. Wala bang kaso dyan? 3J Show? Di ba pwedeng libel ang ikaso dyan? Kasi nagkakalat sila ng walang katotohanan, di ba? God bless. Magandang gabi po. God moves in a very mysterious way, di ba? Yan ang inabot. Oy! Malapit na birthday ni Digong, ha? 28, ilang araw na lang, oo. Tayo dyan.